Alhamdulillah. نعم يا شيخ، لا بأس وحفظكم الله يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Monday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat na nanonood at nakikinig yan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindaton Kandulit. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, mga kapwa ko nag-aaral, kapwa ko nagtuturo, kapwa ko mapursigi sa pagsasaliksik sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mabiyayang gabi naman para sa atin nang sa ganon ating matunghayan ng isa sa kaalaman. Ang tinatalakay niya dito ay isa sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ngayon sa gabing ito mabiyaya para sa lahat sapagkat lahat ng tao sa gabi na ito ay nais nilang malaman ang relihiyon. Biyaya ng Allah para sa atin ipinagkaloob sa gabing ito na tayo ay makasaksi mula sa kaalamang Islam. Dalangin natin sa Allah na maging saksi na rin ito sa kabilang buhay, na ito ay maging isa sa dahilan pagpasok natin sa ating minimithit at inahangad na paraiso ng Allah na walang kapintasan. Alhamdulillah, ngayon ay tayo ay papasok sa ating paksa. Bago yun, ako ay nagpapasalamat sa Allah dahil ako ay binigyan ng oras upang maging dahilan na makapagbahagi ng kaalaman na maitulong na ito sa akin, sa aking kabutihan sa kabilang buhay. Ako ay sumasaksi na walang dapat sambahin liban lamang ang Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay pinakahuling sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ngayon ay papasukan po natin ang ating isa sa mahalagang paksa na kung saan patungkol ito sa kaibigan. Yan. So, ang usapin na ito ay bakit nga ba mga masasama pa rin ang iyong nakilalang kaibigan? So, ito'y mga tao na kung saan ang kanilang mga kinakaibigan ay hindi nila pinipili kung mabuti ba o masama. Ito ay patumpak sa mga tao na kung saan mga taong wala na silang iniisip sa kaibigan kung ito'y mabuti ba o masama. Wala nang pagsusuri. Naalis na ang utos ng propeta na marapat sa isang taong manampalataya na suriin, ulitisin at pag-aralan ang kaniyang mga kinakasama o kanyang mga kinakaibigan, sapagkat isa sa ating foundation, sa ating pananampalataya, na ito ay maaring masisira dahil sa kaibigang masama. Yan, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon, atin na pong papasukan ang dapat pasukin sa oras na ito, sa dapat na talakayin dahil sa pagpili ng masamang kaibigan at panganib ang kabila nito. Yan. So, mag-share lang po ako ng screen. Mukhang mahal natin, bismillah, para hindi na ako makapag-open cam. Alhamdulillah, dito naman po tayo sa kaalaman na ito na kung saan dahil sa pagpili ng masamang kaibigan at panganib ang kabila. Yan, sabihin, ang pagpili ng masamang kaibigan, ang kabila nito ay panganib.
mga kadelikaduhang napakalaki. Sapagkat dito pa sa mundo, napakahirap ng kanyang kalagayan sapagkat walang mga taong magkakagusto sa kanya na mga mabubuti sapagkat pawang masasamang tao lamang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tunay na nagpaingat na dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Yan. Sa araw ng paghuhukom, pagkaraan sa kabilang buhay na ang tao ay babangon, kakagatin ng isang mandaraya ang kaniyang kamay. Sabihin, ang kamay niya na hindi na niya mamamalaya na ito ay kaniyang kakagatin sa puno ng problema na nakasagi sa kaniyang isip. Ito ay nagdala sa kanya ng kaniyang mga gawain. Kaniyang masasabi, O aking Panginoon, naway maligtas ako, bisabihin, ya laytani. Yan. Sana hindi ko na ginawang itinuring. Sasabihin niya, ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Sana ginawa ko na lang ang daanan ng propeta na ito ay sinunod ko na lang. Bakit pa ako nakagawa ng kasalanan? May dahilan daw, sabi dito sa kasunod ng aya. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Yan. Kasawian sa akin, kapinsalaan. Magnanais siya. Sana hindi ko na lang kinaibigan si fulan. Si fulan na ito, siya akin na ituloy na kaibigan, nakadaaballani ani dhikr. Ako, tunay, niligaw niya sa pag-alala sa kautusan ng Allah. Ba'da idja'ani, pagkaraan akong magabayan. Ako ay tinuri na aking magulang na mabuting bata. Pinag-aral ako, inaruga ako at rinespeto at binigyan ng malaking dangal. Pagkaraan naging kaibigan ko ang masama. Tunay ako ay kanyang dinigaw. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Tunay ang syaitan sa tao sa panahon ng kagipitan ay hiwalang maitutulong sapagkat uhulugin niya ang tao, isusubsub niya ang tao sa kagipitan. Yan. So may mga ganito mga kapatid, anak siya ng sheikh, anak siya ng ustad, anak siya ng maalam, anak pa ng doktor, anak pa ng isang taong napakakilala sa pagiging reliyos. Sabihin, reliyosong tao, pero naging kaibigan niya ang masama, hindi nagsilbi sa kanya ang kanyang magulang na kung saan nagpayo sa kanya. Ngunit mas pinili niya ang masamang kaibigan. Itong taong to, kakagatin niya ang kanyang kamay pagdating sa kabilang buhay dahil ang mga tao lamang na mga mabubuti ang magiging kasama niyang mga taong mabubuti at ang mga masasamang tao ay masasamang tao rin na makakasama sa kabilang buhay sa apoy ng impyerno. Yan ang pahayag ng Allah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ang matalik na magkaibigan sa kabilang buhay, lahat sila ay magkakaaway. Liban lamang ang hindi magkaaway na mga tao ay dito pa sa mundo ay mayroon silang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay. Kahit sila man ay magkalayo ng lugar, hindi man sila magkakilala, hindi man sila magkasama dito sa mundo, sa kabilang buhay titipunin sila ng Allah na kayo na matatakutin ng mga tao, kayo ay hindi magkakalaban at magsasama kayo sa pagpasok ng paraiso. Wasikal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yan. Papupunta ng Allah SWT mga matakutin. Sila ay magkakasama, magkakaibigan doon sa paraiso ng Allah SWT na sunod-sunod na sila, grupo-grupo na silang papasok. Yan. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang kaibigan na masama, ingatan, layuhan. Kapag hindi ito iingatan, hindi lang ikaw ang maapektuhan, pati ang mga taong kakilala mo, sila ay magtataka sa iyong ginawa. Bakit na napakabuti mong tao? Bakit sinasamaan mo yung ganito ganyan ng kanyang mga kabalastugang mga kagagawan? Sabi dito na isa sa maalam, na isa sa mga ulama ng salaf, sabi dito, Qala al-Imam Ahmad
Ahmad bin Harb rahimahullahu ta'ala. Sinabi niya, abadtullaha 50 sana فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. Sa malapit itong kahulugan, sinabi ni Al-Imam Ahmad bin Harb, sinamba ko ang Allah sa loob ng 50 taon, ngunit hindi ko natagpuan ang tamis ng pagsamba hanggang sa iniwan ko ang 3 bagay. Una, iniwan ko ang paghahangad ng kaluguran ng mga tao hanggang nagawa kong magsalita ng katotohanan. Ayan, ang napakaganda. Hindi mo isipin na maraming tao, basta pagsasabi ng katotohanan, sabihin mo nang sa ganon malaman ng tao ang mga kamalingan na kung saan lumalaganap na nakakapinsala sa karamihan. Pangalawa, sabi ni Ahmad bin Harb, iniwan ko ang pakikisama sa mga makasalanan hanggang sa natagpuan ko ang pakikisama ng mga matuwid. Yan. Ibig sabihin, ang isang tao na kapag iiwan niya ang isang kaibigang masama dahil ang masamang to ay naiapektuhan siya sa ugali, ang Allah ay magbibigay biyaya sa kanya, nabibigyan siya ng Allah na mabuting kaibigan dahil sa kanyang pagnanais na ayaw niya magkaroon ng kapinsalaan sa kanyang sarili. Yan. At ang pangatlo, sabi ni Ahmad bin Harb, iniwan ko ang tamis ng makamundong bagay hanggang sa natagpuan ko ang tamis ng kabilang buhay. Ang ibig sabihin, nadamdaman niya ang totoong sarap ng kanyang pananampalataya noong naiwan niya ang 3 bagay at ipinalit ng Allah sa kanya ang 3 bagay na ito ay kaparaiso ang kanyang kabilayan. Mga kapatid sa pananampalataya, minsan may mga kaibigan na lumalapit talaga sa atin. Ang mga kaibigan na to ay nakukonsensya ka na kapag di mo sasamahan, baka ikaw ay sasamaan ng loob. Ibig sabihin, concern ka sa kanila na baka pag-isipan kanilang masama. Kaya ang utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-observe ka sa iyong mga kinakaibigan. Kahit na yan ay luluhod pa sa'yo, kahit na yan ay babayaran ka pa, iiyakan ka pa. Kung ang tingin mo na yan na kaibigan ay masama, lalo na kung mapaggawa ng bid'a, ingatan mo yan sapagkat maapektuhan ka at malalason ka ng kanyang maduming ugali. Isa sa mga ulama na pangalan na Imam An-Nawawi, mayroon siyang kitab na Riyadus Salihin. Sa Riyadus Salihin, mayroon siyang naisulat na mga mauduat, mga paksa na napakadami. Ang nasa paksa na kung saan babanggitin natin, paksa na nasa 280 na paksa. Ito yun. Sinabi dyan, babu tahrimil hijran bainal muslimin fawqa 3 ayam illa li bid'atin fil mahjuri aw tadhahara bi fiskin aw nahwa dalik. Ibig sabihin, kabanata, ito ay nasa pangbungad nito, ang pagbabawal sa pagtatampo o pagtalikod, huwaran o hijran ng isang Muslim laban sa kapwa Muslim na higit sa 3 araw maliban kung tatalikuran ay hindi sa isang bid'ah. Ang ibig sabihin, dahil lang sa pag-iwan niya doon, pinahintulutan kapag isang tao, lalayuan mo siya, naalis ka doon dahil gumagawa siya ng bid'ah. At ito, paglikha sa bagay, sa reliyon na wala naman itinuro ng Islam. Sabihin, gumagawa siya ng sariling opinion na wala ito sa turo ng Islam, naiwan mo yan. Ingat ka dyan, malalason ka dyan, madudumian ka dyan, maapektuhan ang iyong iman, dudungisan ang iman mo, panampalataya mo, ang bait mo, ang dangal mo, ang kabutihan mo, ang iyong mga mabubuting gawain, burahin ng masamang kaibigan na yan na gumagawa ng bid'ah. So yan, o hayag na paggawa ng kasalanan o ang mga taong kinakaibigan nila na gumagawa ng kasalanan,
ingatan mo ang palainom ng alak, ingatan mo ang gumagawa ng mga haram, tumunood ng haram, nakikinig ng haram, sumasayo sa mga sayawan na kung saan ito ay lugar na pinagbabawalan ng Allah SWT, maduduming mga lugar. Ingatan mo yan, kaibigan na kung saan nakakapinsala, nakakaibigan na kung saan hindi mo na mamalayan na apektuhan ka na pala. Iwanan mo yan sapagkat ang pag-iwan mo dito para sa Allah, bibigyan ka ng Allah na mabuting kaibigan. Napakadami ata sa atin na maraming naging kaibigan masasama, no? May mga dating kaibigan tayo, ang sasama, puro panlilibak, paninirampuri, puro pagbabanta, puro paghihinala, puro na lang lahat-lahat ng mga gawaing bawal. Noong nakita mo na si sister, nakita mo na si brother, nakita mo na ang lahat na kaibigan mo mabubuting mga tao, anong ibinigay ng Allah sa'yo? Dahil iniwan mo sila, binigyan ka ng Allah na magandang kaibigan. Nag-Muslim ka, o di kaya Muslim ka, tapos iniwan mo yung mga sasamang kaibigan, andyan na, binigyan ka ng Allah SWT na kaibigan, na nandyan na lagi nagpapaalala para sa iyo. At dahil doon, yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jal illa baddalallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Wal hadithu isnaduhu sahihun. Sa ibang ulat, innaka lan tada ittikaa lillahi illa atakallahu khairan minhu. Sa malapit itong kahulugan, tunay wala kang iniiwang bawal. Wala kang iniiwang bawal, liban lamang magbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan kapalit ng iyong iniwang bawal, lilinisin ito ng Allah nang sa ganun yun ay iyong matatanggap. Yan. So, alhamdulillah. Yun. So, dito, meron ako ditong ko ng Tagalog. Pagtulong na lang ako paano Tagalog to na maayos. So, Arabic siya, pero tinagalog ko na lang para nang sa ganun mapakinabangan ng madami. Okay, basahin ko lang. Inshallah, at pwede nyo sa mga kasama ninyo ang patungkol sa epekto ng pakikipagkaibigan sa masamang tao. Ito na, mga kapatid sa pananampalataya. Basahin po natin, masamang epekto ng pakikipagkaibigan sa masamang tao. Yan. Okay, sabi diyan, ang pakikipagkaibigan sa masamang tao ay malaking kapahamakan. Nakakasama ito hindi lang dito sa mundo kundi pati sa kabilang buhay. Ilan sa masasamang epekto nito ay una, maari kang magduda at mailayo sa tama mong paniniwala. Yan. Kapag may kaibigan ka po na masama, ang iyong paniniwala, baka magduda ka na baka maisip mo sa sobrang paggawa ng kasalanan, naiiyak ka na sa Allah, humingi ng kapatawaran. Dahil pawang kasamaan lang ang iyong nagawa dahil sa epekto ng iyong kaibigan. Ang pangalawa, inihikayat kaniyang gumawa ng kasalanan at masamang gawain. Kaibigan na masama, kapatid, hindi ka ihikayatin sa mabuting tao. Bagkus, ihikayatin ka sa paghanap pa ng mas masama pa sa kanila. Sabihin, ituturo sa iyo ang mga kasamaang kabalastugan ang mga gawain. At ang pangatlo, nahahawa ka sa ugali, asal at gawain ng taong madalas mong kasama. Sabi nga, iwasan mo ang masamang kasama, baka mahawa ka sa ugali niya nang hindi mo namamalayan. So yan mga kapatid, ang ugali na yan ng kaibigan na masama, hindi mo namamalayan, baka naging kapareho mo na rin. Hindi mo namamalayan, maaring malampasan mo ang sama ng ugali na yan. Kaya nga mayroong sabi dito ng ating mga sinabi ng mga ulama na iwasan ang masamang tao, baka maawa ka sa kanyang ugali na hindi mo na rin ito namamalayan. Yan. At ang pang-apat, kapag nakikita mo siya, naaalala mo rin ang kasalanan at napapaisip kang gawin ito. Yan. Yan ang epekto ng masamang kaibigan. Kasi bakit? Pag nakikita mo siya, gusto mo rin gawin yung gawain na kung saan kasalanan na ginagawa niya dahil doon ka na rin napamahal, doon ka rin napaibig. Kaya iwasan, layuhan ang kaibigang masasama sapagkat makakapekto ito sa ating mga pag-ugali. At ang panglima, ipinapakilala ka niya sa iba pang masasamang tao, lalo na pang makakasama sa iyo. Ibig sabihin, ipinapakilala ka niya sa mga taong mga kakilala niya na masasamang tao, na akala mo, yun ay magpapakasaya sa iyo. Yun pala,
ikaw ay malulunod na sa paggawa ng kasalanan, nasasabayan mo rin siya. Kung hindi mo lang nasasabayan, maaring nalalampasan mo sa kanya sa paggawa ng kasalanan. Yan mga kapatid, ang isa sa epekto ng pakikipagkaibigang ng mga masasama. Nakanikab ka na, nakahijab ka na, nagsasala ka na, nagsasadaka ka na, nag-aayuno ka na. Hindi na marapat sa iyo na ang mga kaibigan mo dati na kung saan mga gumagawa ng kabalastugan, mga haram, mga pinagbabawal, sumasabay ka sa kanila. Hindi na yun mainam mga kapatid sa pananampalataya. Mayroon ka ng bagong buhay, na ang buhay na ito ay maaring ito'y magdadala sa iyo ng paraiso. Yun ang pag-aaral para sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. At ang pang-anim, hindi na ipinapakita sa iyong pagkakamali, sa halip na ginawang magaan ang kasalanan at pinapabayaan kang lumayo sa kabutihan. So sabi diyan, ipinapakita lamang ang iyong kasalanan at iyong mga pagmagkakamali na kung saan parang proud pa siya doon. Dapat na gawin niya itong maging magaan at magamot at hindi na lumaki ang iyong kasalanan, ngunit sinusuportaan ka pa sa paggawa ng kasalanan at pinapalayo ka sa gawaing kabutihan. Huwag ka na magtoba. Bakit? Kasama mo naman ako eh. Sige lang, mamaya ka na magtauba. So nakasanayan mo na lagi maya-maya na lang tauba, tunay nakasama ka na rin sa kanya sa paggawa ng kasalanan. So ang pangpito, dahil sa kanya, nawawalan ka ng panahon sa mabuting tao. Pinabawalan ka pa niya na huwag sumama sa kanila, kaya't lalong nawawala sa iyo ang kabutihan. So sabi diyan, kapag sasama ka sa mabuting mga tao, pagbabawalan ka. Sa akin ka na pumunta. Kapag ikaw ay pupunta sa kanila, maaari akong magpo-post o mag-share na kung saan ipaalam ko sa kanila na ganito ang ating mga gawain. Tukso yun ng syaitan. Pag di malalabanan, sige na lang, sasama na lang ako sa iyo. Huwag mo na ako pahiya sa maraming tao. Ang kakilala ko, mga ustad ko, ang mga kaibigan ko, na mga mabubuting mga tao. Dahil doon, siya ay hindi na makakapagbalik loob dahil sa tukso na yon, na siya ay hindi nakakapagbalik loob dahil sa kaibigan niya na sasabihin, kapag iwan mo ako, tunay na ilalantad ko ang mga duming ating mga nagawa. Yan ang bunga ng pakikipagkaibigan sa masamang tao. Yan. Pangwalo, nakukumpara mo ang sarili mong kasalanan sa kanila. Ibig sabihin, kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, parang naisip mo na rin na kabilang ka na rin sa mga taong mapaggawa ng kasalanan na para kang nawala na ng pag-asa magtauba. At iniisip mong maliit lang ang kasalanan mo, dahil dito lalo kang nagiging pabaya at nagiging mayabang. So yan. Yan ang bunga ng mga pakikipagkaibigan sa mga tao na naisip mo na kung saan lagi mo na itong ginagawa, na naisip mo pa rin na ikaw ay magmamalaki. So yan ang nakakalungkot na isang ugaling gawain ng isang tao. Yan ang pangsyam, ang pagkakaibigang nakabatay sa kasamaan ay madaling masira. Yan. Tingnan ninyo ang pakikipagkaibigan na may halong mga kasamaan, pakikipagkaibigan sa kasamaan, pakikipagkaibigan sa kabalastugan, pakikipagkaibigan gawain mga pinagbabawal. Yan ay pakikipagkaibigan hindi tatagal. Pakikipagkaibigan may hangganan. Pakikipagkaibigan na kung saan ito ay masisira rin malapit sapagkat kasalanan ang mga kagagawan. Ngunit ang pakikipagkaibigan sa manampalataya at ang pinakamainam na kaibigan ay manampalataya dito sa mundo ay ikaw ay tutulungan at gagabayan at bibigyan ka ng magandang buhay at payo at utusan ka sa kautusan ng Allah. Ang kabila nun ay paraiso ng Allah ang iyong makakamit. Yan. So dito pa, kapag may problema ka, iniiwan ka nila. So yan ang kaibigan na masama. Kapag may problema ka, iniiwan ka nila. Wala nga nang maibigay na pera, wala nga nang maibigay na tulong, wala man lang support na maipaabot sa'yo, ngunit gagawin pa nila na ikaw ay kakalimutan at wala pang payong ibigay sa'yo. Yan ang kaibigang masama. Pero kapag may biyaya ka, lumalapit sila. Subhanallah, may ganyan mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. So pang-sampo, na kung saan tinagalog natin, Arabic original nito, pero tinagalog natin sa siya natin sa mga pagpipo nila, madalas may kasalanan, chismis, pagnilang puri, kasinungan, pagmumura, iba pa.
Kahit hindi ka makisali pero hindi ka rin maalis, nadadamay ka pa rin sa kasalanan. So yan mga kapatid, sa pananampalataya, umalis ka sa mga kaibigan magaling manlibak, magaling manira, sinusuportahan ka sa paggawa ng kasalanan. Pag nagkamali ka, proud pa sila. Kapag magtatoba ka, naiinggit sila. Gusto nila, gumawa ka na rin ng kasalanan. Ganyan kaibigan, ingat ka na, lumayo ka na sapagkat madungisan ng iyong iman. Nakakapangilabot na kalagayan ng isang tao. So yan mga kapatid, sa pananampalataya, tayo naman, dahil pumipili tayo ng kaibigan, ang tanong, tayo na kapag kinaibigan tayo, mabuti ba tayo? Mabait ba tayo? Maayos bang pakikitungo natin? O dahil naging wala kang kaibigan, dahil masama ang ugali mo? O di kaya wala tayong naging kaibigan dahil ang ating mga ugali ay puro mga masasamang pamamalakad o pamamaraan. Ingatan natin sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi indallahi inna min asyarri nasi indallahi yawmal qiyamati man tarakan nasa itikaha syarihi aw itikaha fuhshihi. Tunay na may masakit na parusa na tao pagdating sa kabilang buhay ay ang tao na linayuhan ng mga tao dahil sa kanyang pangit na ugali. Yan, ingatan natin ha. Baka lumalayo na yung mga nagre sa bahay natin. Baka lumayo na yung mga kapitbahay natin, mga trabahador natin, mga kaibigan natin, mga tumitira sa atin. Ang paglayo nila ay dahil ayaw nila ang ating ugali, dahil nalalabag ang batas ng Islam. Okay lang kung inutos mo magsala, ayaw nila, inutosan mo ng kabutihan, ayaw nila lumayo, wala kang kasalanan. Pero linayuan ka nila dahil meron kang dalang mga ugaling hindi maganda, itunay ang apoy ng impyerno naghihintay sa pahayag ng Allah, inna jahannama kanat mirsada. Tunay ang apoy ng impyerno ay nag-aabang sa isang taong mapaggawa ng katiwalian. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naway maging magsilbi sa atin ito dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Amin Pindaton Kandulit. At bago po tayo dumako sa Q&A session ay atin pong tatanungin ang ating tagapagsalita kung siya ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Yeah, Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig? Hindi naman sa mga kaalamang nababati natin, kung hindi natin alam, ito ay ating isasandal sa Allah. Aywa. So, ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session sa mga nais magtanong po sa my Facebook Live at maaari po ay pakilagay na lang po sa my comment section. At dito naman po sa my Google Meet at paalala lang po sa mga kababaihan at kung kayo po ay may katanungan ay pakilagay na lang po sa my chat box. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Amin Pindaton Kandulit. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan.
So, meron na pong katanungan dito sa may Google Meet nanggaling sa ating sister na ang kanyang katanungan, Assalamualaikum, brother, paano natin masusuri ang napakamabuting kaibigan? Ah, Ano po ah, yung tanong niya? Pakibasa po ulit, sa, Ustad. sabi niya po, paano natin masusuri ang napakamabuting kaibigan? Mashallah, buti na lang na itanong yan eh. Kasi naisali yan sa paksa ko eh, pero medyo may pagkahaba na siya. Mayroong 10 kaalaman na kung saan susuriin mo, ito ay maaring dahilan na malaman mo ang totoong kaibigan, mabuting kaibigan. 10 siya. Pero ang pinaka babanggitin natin dito ay ang pagsusuri mo sa isang mabuting kaibigan ay una, lumalapit siya sa Allah. Una, lumalapit siya sa kautusan ng Allah. Sumusunod siya sa kautusan ng Allah. Dinadaan niya kung ano ang payo ng Allah. Nakikita mo sa kanya, halimbawa kung babae ka, naghihijab siya, maaaring nagninikab siya. So nakikita mo sa kanya yung ganung gawain. Bakit? Ang ganung kaibigan, kahit may mga pagkakamali, maari din siyang magbago dahil napapalapit siya sa mga taong mabubuti, mapapayuhan din siya. Kaysa kaibiganin mo yung kaibigang matamis ang salita, pero ang kaniyang gawain ay di mo halata ay lihim na papagawa ng kasalanan. So maraming paraan para malaman mo yung mabuting kaibigan, pero pinakauna doon, malalaman mo ang mabuting kaibigan kapag siya ay lumalapit sa Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan, at ibang mga payo doon, ikaw ay lalapitan niya sa panahon na ikaw ay nahihirapan at hindi ka niya pababayaan. At mabanggit pa doon, kapag ikaw ay may problema, siya ay unang lalapit sa iyo at papayuhan ka. Wala man siyang maibigay na financial, tunay na siya ay laging nakahakbay sa iyo upang ikaw ay tulungan sa iyong mga problema, pananakit na iyong nararamdaman, kaya na itong luwagan, kaya na itong alisin sa iyo upang mapasaya ka. Isa yun sa mga katangian na kaibigang napakabuti. Wala po doon nabanggit na ang isa sa mabuting kaibigan ay mayaman. Wala po. Yun, 10 yun, wala po eh. Wala po doong nabanggit sa isa sa mabuting kaibigan ay mayaman, maganda, mapera, may angkan, wala po. Sapagkat pawang mga hindi mga pagmamalaki ang kanilang mga gawain. So yun po, inshallah, yun ang pinakamalaking dahilan na makuha mo, makilala mo ang mabuting tao kapag siya ay lumalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay katulad ng mga sisters ngayon na katulad ng mga nag-aaral. Lahat na yan sila ay mabubuting mga kaibigan. So ngunit mas mainam na suriin mo pa kung sino kang pinaka-the best sa kanila. Huwag mong gawin na nakakasabay ka doon sa ugali niya. Halimbawa, ugali mo parang iniisip mo na doon ako bagay. Hindi ganoon mga kapatid. Kasi yun ang isa sa mga ugali ng tao ngayon na ibinabagay na lang ang kanyang ugali sa tao. Ay, hindi kami close niyan. Parang di kami magkakasundo ng ganyan. Bakit? Siya sobrang stricto. Ako, palabiro ako, kailangan kong tumawa. So, dapat anak ko rin ng magaling tumawa. Paano? Matawa na sila, maingay na silang dalawa. So, nadamay na. So, yun, kahit na siya ay mayroong ugaling di maganda, hahanapin pa rin niya ang mabuting kaibigan dahil ang mabuting kaibigan ay makaka-apekto ito sa kanya sa kabutihan. Yan. At alam niyo ba ang paghahanap ng mabuting kaibigan ay uri ng ibada? Ito ay mga uri ng ibada na inutos ng propeta, almaru ala dini khalili, ang tao ay sumasama ang kanyang pag-ugali sa kanyang maging kaibigan, falyanzur, suriin ng maayos, pag-aralan ng maayos, obserbahan ng maayos ang kanyang kakaibiganin. Ang kaibigan na yan, ang pag sinusuri mo, isa yan sa uri ng ibada. Mashallah. So, makukuha mo yun. So, yan. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan ya Sheikhan Al-Fadil sa kasagutan. At pangalawang katanungan mula ulit sa ating sister, at sabi ang kanyang katanungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano po ang magandang payo sa ating mga kapatid na nagsasabi na mas mainam pa daw po ang mga non-Muslim na kaibigan kaysa sa mga Muslim
at mas marami pa ang non-Muslim na friend nila kaysa sa Muslim. Kasi sinasabi po nila na yung mga Muslim daw na kaibigan nila ay ginajudge lang daw sila o mahilig pumuna ng mali at nanlilibak pa. Hada fakat ya Sheikh. Alhamdulillah, may ganito.